Lin Feng, nasisiraan ka na ba ng ulo? Ginastos mo ang 5,000 yuan para lang sa tambak na kalawangin at sirang bakal na ito. Iyan ang lahat ng pera mo mula sa pagkatanggal sa trabaho. Ginastos mo lahat ng pera. Tayo'y isang malaking pamilya. Handa ka bang magtiis ng gutom kasama ko? Ito ay hindi basta-bastang kalawangin na bakal. Ito ay isang high-precision machine tool na inangkat mula sa ibang bansa. Sa buong probinsya, iisa lang ito. Basta maayos ko ito, magkakaroon tayo ng pagkakataong bumangon. Madaling sabihin na maayos ito. Ang inhinyero na kinuha ng pabrika mula sa ibang bansa na may mataas na sahod, ni hindi maayos ng mga eksperto. Ikaw na isang natanggal sa trabaho, paano mo ayusin ito? Kaya kong ayusin. Ilang taon ko nang hinahawakan ang mga makina. Pakiusap, maniwala ka sa akin kahit isang beses. Tiwala. Lin Feng, paano mo ako mapapaniwala? Kung talagang may kakayahan ka, hindi ka sana natanggal sa trabaho. Ngayon, o kaya ibalik mo na lang ang sirang bakal na yan. O kaya't huwag na nating ituloy ang buhay na ito. Hindi na maibabalik. Naipasa na ang sapatos at naibigay na rin ang pera sa kanila. Ayos ka talaga ah. Simula ngayon, sumama ka na lang sa sirang makina na iyan. Sabi ko, Lin Feng, Ikaw talaga'y gumastos. 5,000 piso para maibalik ang matandang gurang na ito. Baka naman naipit ang utak mo sa pinto. Ang mga bagay ko, hindi mo na kailangang alalahanin. Bitawan mo na ang tao at umalis ka na. Ayos ka talaga, Lin Feng. Talagang walang utang na loob. Ginawa ko ito alang-alang sa pagiging dating magkatrabaho natin. Baka mag-isip ka ng masama kaya pinapayuhan kita. Sinabi ko na umalis ka. Sige na, ayoko nang makialam sa gulo nyo. Itay, bakit sinabi ni Tio Lee na baliw ka? Kumain ka na ba? Papa, ipapakita ko sa iyo ang isang magic trick. Ito ay hindi basurang bakal. Ito ang lahat ng aking pag-asa. Ito ang bagong panahon na ako mismo ang magbubukas. Sira na talaga, sobrang sira. Ang matinong tao, araw-araw nakikipagtalo sa tambak ng bakal. Ang asawa niya talagang matyaga. Paano ba mabubuhay ng ganito? May haring sa espesyal na lugar sa silangang suburb ng Linfeng. Pupuntahan ko at tatanungin. Magkakaroon ng 8 piso para sa bawat truck ng mga ladrilyo. Tulungan tayo. Magtrabaho ng 2 truck sa isang araw, 16 na pesos ang kita. Hindi ba mas maganda ito kaysa sa pagbabantay mo dyan? Hindi ka ba talaga matalino? Tingnan mo si ate. Nagsimula ka ng gumawa ng pananahi para sa iba. Ikaw na isang malaking lalaki, hindi ka ba nahihiya? Ang mukha mo. Ang mukha ko, ako ang magpapasya. Hindi ko kailangan ng pag-aalala mo para sa akin. Sige, mataas ang tingin mo sa sarili mo. Sige, manatili ka na lang sa mga sirang bakal mo. Tama ang sinabi niya. Ang isang lalaki ay hinahayaan ang asawa't anak na magtiis sa hirap at gutom. Talagang nakakahiya. Pero mas alam ko, kung magtatrabaho na lang ako ngayon bilang kagador ng mga bato. Kung ganoon, habang buhay na lang talaga akong magtatrabaho ng mabigat. Ang pinakaproblemang bahagi ng makinang ito ay ang sistema ng numerical na kontrol. Noong unang bahagi ng siyam na pula, ito na ang pinaka-advanced na teknolohiya sa bansa. Walang nakakaintindi sa pabrika. Ni hindi nagkaroon ng lakas ng loob na subukang ayusin. Noong una ay itinapon. Dahil lang sa isang pagbabago sa kuryente. Nasunog ang core chip sa pangunahing control board. Orihinal na piyesa mula Switzerland. Huwag mong sabihin hindi mo kayang bilhin. Wala man lang koneksyon. Lahat ng tao ay iniisip na ito'y isang patay na laro. Pero dito mismo nakasalalay ang aking kumpiyansa. Laapito. Core chip mula sa original na overseas factory. Huwag nang banggitin ang ngayon. Kahit ilagay mo pa ito sa loob ng 20 taon, ito pa rin ay makabagong teknolohiya. Gustong bumili o mag-imbento. Puro katang isip lamang. Kung hindi na maibabalik ang bahaging ito ng utak. Kung ganoon, gagawa na lang tayo ng isang brainstem para sa kanya. Ang notebook na ito ay bunga ng aking pagsisikap sa loob ng maraming taon. Walang nakakaalam sa pabrika. Noong una, nag-aral ako ng Aleman at Ruso ng mag-isa. Ang mga taong humahamak sa akin ay lalong walang alam. Ang pamilyang ito, hati ng isang di nakikitang pader sa 2 bahagi. Isa ay nakikipaglaban sa realidad. Ang isa ay nakikipagbuno sa hinaharap. Ang kabiguan ay inaasahang bagay. Ang kailangan kong gawin ay mula sa napakaraming posibilidad ng kabiguan. Hanapin ang nag-iisang puwang ng tagumpay. Pa, bakit hindi ka kumakain?
Wala. Iniisip ni Papa ang isang bagay. Mataas na bilis na walang hanggang kapasitor ng kuryente. Ginagamit para sa paghihiwalay. Ang pangunahing bahagi ng malakas na kuryente at signal ng init. Kung wala ito, maaaring masira muli ang motherboard anumang oras. Pero ang bagay na ito ay talagang hindi mahahanap sa loob ng bansa. Subukan mong maghanap ulit sa pamilihan ng mga elektronikong gamit. Tingnan mo kung sapat na ito. Hindi ka halos kumain itong nakaraang 2 araw. Ako, ayokong makita kang magutom hanggang mamatay. Wala siyang sinabi. Malaking salita, ngunit sa sandaling ito, mas mabigat kaysa sa anumang salita. Tagumpay o kabiguan, nakasalalay dito. Gumalaw ang bakal na higante ni Papa. Nanalo ako gamit ang isang tambak na basura at isang planong baliw na walang naniniwala. Nabawi ko rin ang dignidad at naibalik din ang kinabukasan. Narinig mo na ba? Yung tambak na bakal ni Lin Feng, nagawa niya talagang paandarin. Gumagalaw nga pero ano ang silbi? Pwede bang kainin yan? Tama. Malay mo, isang araw bigla ka na lang sumabog. Ayos ka, Lin Feng. Talagang napaandar mo nga ito. Ano na? Ang susunod na hakbang ba ay gagamitin mo ito para kay Xiao Jun sa inyo? Gumawa ng bakal na windmill. Ha ha ha. Puro salita, walang gawa. Kailangan ko ng isang order. Hahaha, kaya nitong ipakita ang halaga ng makinang ito. Isang tunay na order na may papalit sa renminbi. Ang may-ari ng Chengnan Tianjin Hardware Factory ay apelido Qian. Ang palayaw niya ay Qian Bapi, napakatuso niya. Kamakailan lang tumanggap ng proyekto para sa pag-aayos ng pabrika ng tela sa lungsod. Mag-import ng direktang malalaking proyekto. Malaki ang kita pero naipit sa isang mahalagang piyesa. Isang hindi regular na hugis ng gear. Napakataas ng kinakailangang katumpakan. Ang pagkakamali ay hindi dapat lumampas sa 0.01 mm. Sino ang hahanapin? Hanapin si Boss Qian. Kaya kong gawin ang unang gulong. Umalis ka, hindi kami naghahanap ng tao. Si Boss Qian ay abala sa magkabilang panig. Wala akong oras para makita ka. Hintayin mo. Ikaw ang nagsabi na kaya mong gawin ang tulong na yon. Kayang gawin pero ang yabang ng tono. Alam mo ba ang palasyo ng Red Star Factory? Engineer na nag-aral sa ibang bansa. Kasama na ang grupo ng mga estudyante sa kolehiyo pero hindi pa rin natapos. Sila ay sila, ako ay ako. Mga gamit. Dumating ako sa nito. Ang gamit ay nasa bakuran ng bahay ko. Hindi ba ito ang sirang yaman mula sa Red Star Factory? Narinig ko na may usap-usapan. May isang tao na bumili nito. Ako yon. Peste, bahala na kung ano mangyari. Hayaan mo siyang subukan ang mga kondisyon. Magbibigay ako ng 3 espesyal na bakal. Makakakuha ng 500 yuan para sa paggawa ng isang kunlun. Kung hindi niya magawa, siya mismo ang magbabayad ng 1,000 piso. Sino si Lin Feng? Yung natanggal sa trabaho. Yung bumili ng tambak na bakal. Yele, gusto niyang gawin ang trabaho ng unang manloloko. Wala siyang sakit sa utak, di ba? Hayaan mo na siya kung gusto niyang gawin yon. May mga tao na hindi titigil hanggat hindi sila nababangga. Sakto rin para sa mga tulad ni Qian Bapi. Alam ni Boss na lupa kung ano ang tinatawag na industriya. Kung ano ang tinatawag na agham. Hindi kung sino-sinong tao lang. Kayang-kaya nilang magmanyobra ng maselang paggawa. 500 piso ang kinita ko sa pag-apak hanggang maputol ang sinturon ng makinang panahi at mapagod ng husto. Pera na hindi kayang kitain kahit ilang buwan. Pero kung mabigo, ang 1,000 yuan na bayad pinsala ay tuluyang sisira sa pamilyang ito. May tiwala na ako. Pamamahala sa pagkakaiba ng trabaho sa ibang bansa. Lahat ay sinusukat sa mikron. Ang kanilang na pamantayan. Kung maunawaan ang husto ng pabrika natin, ang kalidad ng produkto ay maaaring tumaas ng 3 antas. Anong ginagawa mo dito? Dito ba ang lugar na dapat mong puntahan? Prinsipe Wang. Pakiusap, pakisuri po ito.
Ikaw ang gumawa nito. Lenwei, peke lang pala. Hindi maaaring magamot gamit ang pera. Bakit biglang nasira kanina? 1,000 piso, hindi ako nagpapautang. Itong 500, sabi mo 500 walang bawas. Ang 500 na ito ay paunang bayad. Yung natitirang 2 materyales, magagawa mo ba lahat para sa akin? Idadagdag ko pa ng 2. 5 lahat, 2,500 bawat isa. Tatanggapin ko ang trabaho. Pero may isang kondisyon. Sabi mo kailangan ko ng maayos na pabrika. Kahit papaano 50 metro kwadrado. Dapat may 3 phase na kuryente. Walang problema kung hindi magamit ang bakuran ng bahay ko. Sa likod ng pabrika ko, may isang hanay ng bakanteng bodega. Ikaw na ang pumili ng isa. Ang renta at kuryente sa unang 3 buwan ay libre na. Ituring mo na lang na pakikipagkaibigan ko ito sa'yo. Boss, 3 kilo. Magdala ng pakpak ng manok. Ikaw, saan ka kumuha ng pera? 成了。 Ma, ang sarap nito. 太好吃了。 Bukas, gamitin mo ito papasok sa eskwela. Bagong bag, salamat papa, bagong bag, bagong bag. Pasensya na kung napabayaan kita nitong mga araw na ito. Nabulunan ako. Sa pagkakataong ito, matamis ang mga luha. 5 ulo ng gear, 2,500 piso. Natanggap ang natitirang 2,000 sa takdang oras na may 0.005 kalahating hibla. Mas maselan pa kaysa sa orihinal na piyesa. Sasabihin ko sa inyo. Ang batang iyon ay parang halimaw. Gulo sa mata ng iba. Ang nakikita ko lang ay pera. Lahat ng ito ay dahil sa iyo, Lin Feng. Ang palatandaang ito. At tulad noong panahon na nasunog ang makina sa Red Star Field. Parehong-pareho. Hindi aksidente. May taong sinadyang lumikha ng hindi matatag na boltahe. Kung wala ang liwanag na yon, ngayon tapos na ako. Ang aking digmaan, naabot na ang teknikal na aspeto. Tumungo sa mas maruming lugar. Siya'y may masamang balak. Pero ako, si Lin Feng, kailanman hindi natakot sa mga daga sa kanal. Kuya Feng, ito. Ito ay gamit ng mga Aleman. Sa ibabaw, may marka pa ng Siemens. Kapag nasunog ito, mahirap na itong hanapin. Tingnan nyo, may bakas ng bagong pag-ikot sa tornilyo. Ang gilid at ang insulasyon ay may kaunting init pa. Hindi ito aksidente. May naglagay sa atin sa bitad. Hindi stable ang boltahe. Bigla ang pagtaas ng kuryente. Ang pamamaraan na ito ay sobrang pamilyar. Ngunit sa pagkakataong ito, mas tuso at mas tiyak. Pinuntirya ang pinakakritikal na bahagi. Ang batch ng mga hulmahan na ito ay kailangang maipadala sa Makalawa. Nasira ang driver ng kagamitan ng mga Aleman. Tapos na tayo. Modelo ng character driver na 44i.
Sabihin mo kay Tiezu na kausapin ang kliyente. Ang mga kalakal ay maaantala ng 2 araw. Paano natin sasabihin ito, Kuya Feng? Sila ay mahalagang kliyente. Hindi natin kayang magkasala. Sabihin mo na ang pag-aayos ng kagamitan ay para masigurado ang katumpakan. Gumugol ng mas maraming oras. Unggoy, pumunta ka sa electronic market. Ang optocoupler ay kailangang buo, modelo Rio 521. Ang power transistor ay dapat Motorola. Huwag kang magkamali ng bili. Pumunta ka ulit sa junkyard at maghanap ng ilang lumang EYE. Tanggalin mo ang likod na bahagi ng deflection coil at ibalik sa akin. Kahit gaano kamahal. Bilin mo ito bago dumilim. Kuya Feng, gagawa ka ba ng sarili mo? Iyan ay Siemens na drive. Hindi magagawa. Tayo na lang ang magsara at magtiis sa gutom. Lin Feng. Sino ang walang takot na nangahas galitin ang makapangyarihan? Kung hindi maihatid ang batch ng mga hulmahan na ito, kailangan kong magbayad ng 30,000. Lin Feng, huwag kang mag-alala. Sabihin mo sa akin kung magkano pa ang kulang. Kahit ibenta ko lahat ng ari-arian ko. Kailangan pa rin airlift ang piyesa mula sa Germany. Hindi na kailangang magpa-airlift si Boss Kian. Tulungan mo na lang ako. Sabi mo maghanap ng 2 mapagkakatiwalaang kasama. Simula ngayong gabi, bantayan mo ito para sa akin. Baka may dumating ulit na mag-usisa sa mga kable ko. Sige, ako na ang bahala dyan. Sa akin. Padadalhan pa kita ng 2 electrician para tumulong. Kailangan mo ng anuman, sabihin mo lang. Hindi lang ito pagkopya. Ngunit lampasan. Ang disenyo ng mga Aleman ay napakadetalyado. Ngunit para sa layunin ng integrasyon at proteksyon, pinadali na ang mga circuit. Ang gagawin ko ay isang mas pinahusay na bersyon ng hindi masisira. Hindi ba't magaling ka sa panlilin lang? Sige, gagawin kong hindi mo mabutas ang kapal ng baluti. Tignan natin kung ano pang diskarte mo. Si Tiezu ay tumawag sa kliyente. Ngayong hapon, siguradong maihahatid ang mga produkto. Narinig mo na ba? Si Lin Feng na batang iyon. Kaya nilang gumawa ng sarili nilang 4-wheel drive na gamit ng mga dayuhan. Totoo ba yan? Mas mahalaga pa yon kaysa sa Audi na nasa lugar. Totoong totoo. Ang unang 8 batch na pumasok ay nakita ko mismo. Narinig ko na may nanadya at sinadyang magdala ng mataas na boltahe. Pero ang makina nila, wala talagang nangyari, Lin Feng na kapatid. Kuya, bilib na bilib ako sa'yo. Talagang bilib na bilib ako. Ang galing mo, sayang kung hindi ka magtatrabaho sa National Academy of Sciences. Sabihin mo, ano ang susunod na gagawin? Paano kaya kung magdagdag pa si kuya ng pera para palawakin ang pagawaan? Pera, boss, punasan mo. Ang mantika sa gilid ng labi mo. Halos tumulo na sa mahal kong kalapati. Pag-usapan natin ang seryosong bagay yung trader na sumaksak sa likod. Hayaan na lang, hayaan na lang. Buksan mo ang pinto. Sa negosyo, walang dahilan para ituring ang langaw bilang kaibigan. Kaya ano ang balak mo? Pwede naman akong maghanap ng ilang mga kasama. Puntahan siya sa harap ng Red Star Factory. Siguradong mapapabagsak ko sila. Alam mo bang bawal ang manakit ng tao? Para sa mga iskolar, kailangan gumamit ng paraan ng mga iskolar para magpakitang gilas. Ikaw bata, hindi lang kamay mo ang marumi, pati puso mo madilim din ah. Gusto ko ito, ako na ang bahala. Abala si Kuya Feng. Tagumpay, may problema ba? Wala naman, napadaan lang ako, narinig ko. Yung makina mo may problema na naman ah. Ang bagay na yan ay maselan. Narinig ko na. Yung driver na yan kailangang bilhin mula sa ibang bansa. Isa ay nagkakahalaga ng ilang libo. Paano ka na ngayon? Nga naman. Nagtatanong na ako sa ibang tao. Nakakabahala talaga, ilang araw nang tigil ang negosyo at puro lugi. Sabi ko na nga ba, pakinggan mo ang payo ko, Kuya Feng. Huwag ka nang maging matigas ang ulo, itong bagay na to ay parang balon na walang hanggan. Kung talagang hindi kaya, ibenta na lang ang makinang ito para mabawi kahit kaunti. Narinig ko na ang espesyal na event sa Silangang Suburb ay tuloy pa rin, naintindihan ko na. Pag-iisipan ko pa. Kuya Feng, ang galing ng acting mo, sayang kung di ka mag-audition sa Film Academy. Tingnan mo si Lida Zui, tuwang-tuwa sa kapahamakan ng iba. Sa tingin ko, hindi aabot ng kalahating araw. Alam na ng lahat na malapit ka ng mabangkrap. Ang pain ay naihagis na. Alam ko na. Ang agham ay masusing pinag-aralan. Ang pandaraya ay hindi magtatagal. Akala niya ayusin lang ang isang makina. Akala niya ay makakamit niya agad ang tagumpay. Ang hadlang ng sistemang pang-industriya. Hindi ganoon kadaling sirain. Hintayin ko siyang tuluyang bumagsak.
Kapag ibinenta ang makina bilang kalakal na bakal, bibilhin ko ito pabalik sa isang makataong halaga. Hindi na rin masama. Prinsipe, anong dahilan ng pagbisita mo sa maliit kong lugar ng ganito kalit? Gusto mo bang libre akong ayusin ang circuit ko? Kayo. Si Engineer Wang talaga'y hands-on sa trabaho. Napakadetalyado ng trabahong ito. Hindi na kailangang utusan ang mga tauhan para gawin ito. Lin Feng, huwag mo akong pagkamalan. Nadaanan ko lang at nakita kong hindi nakasara ang bintana mo. Baka may mawala ka kaya sumilip ako. Ay naku, Ginoong Wang. Ang iyong kamalayan. Talagang mas mataas kayo kaysa sa amin. Gabi na't hindi natutulog, pumunta pa rito para tulungan akong mag-check. Pati na rin may dalang sariling mga gamit sa pagkukumpuni. Talagang naantig kami hanggang halos maiyak na. Lin Feng, ano ang balak mong gawin? Ako ay opisyal na inhinyero ng estado. Subukan mong galawin ako. Ang pagsira sa produksyon ay isang kriminal na kasalanan. Galawin ka, sobra naman ang iniisip mo. Pareho lang tayo ng mga taong nag-aaral. Ang mga taong nag-aaral ay hindi gumagamit ng dahas. Ginoo, tingnan mo kung paano ko ginawa ang tabla na ito. Ako mismo ang gumuhit ng plano. Sarili kong hinabi ang mga konektor. Ako mismo ang naghinang. Naglagay ako ng 3 antas ng proteksyon sa circuit. Ang unang antas ay RC isolation para maiwasan ang signal interference. Ikalawang antas, Nia Natubo 1. Partikular na para pigilan ang mga tulad mong pabigla-bigla. Ikatlong antas ng self-reset na proteksyon. Kapag may abnormalidad sa boltahe, automatikong napuputol. Kapag bumalik, automatikong magkakabit muli. Mga 10 piso lang ang gastos. Ginagamit ko ang bagay na pinakaipinagmamalaki niya upang ipakita. Sa harap ko, isa lang siyang batang mag-aaral. Kaya, prinsipe, ang maliit mong bagay. Sa akin, ni isang tunog wala akong marinig. Maniwala ka man o hindi, tatawag ako ng pulis ngayon. May mga saksi at ebidensya. Hulaan mo, Red Star Factory. Paano kaya nila haharapin ang sinadyang paninira mo sa ari-arian ng iba? Ang bituin ng produksyon. Huwag po kayong tumawag ng pulis, Ginoong Inhinyero. Master Lin Feng, patawad po, nagkamali ako. Talagang nagkamali ako. Nabulag ng kasakiman. Wang Jiangwo, ngayon mo lang ba naisip na nagkamali ka? Huli na, hindi ganito kadaling matapos ang bagay na to. Director Zhou, ganito lang talaga ang nangyari. Ni hindi namin ginalaw ang isang daliri sa kanila. Wala rin kaming kinuha. Pero ang danyo sa isip ng kapatid ko. Bayad sa nawalang oras at bayad sa takot na naranasan sa kalagitnaan ng gabi. Kailangan may paliwanag naman, di ba? Lin Feng, maaari bang ayusin ito sa loob na lang? Si Jiangwo ay nadala lang ng bugso ng damdamin. Papasuyuin ko siya ng personal na humingi ng tawad sa'yo. Bayaran ang lahat ng nawalang halaga. Ang paghingi ng tawad ay kinakailangan. Ayoko ng pera. Ano ang gusto mo? Gusto ko ng 3 bagay simula ngayon. Lahat ng hindi kayang gawin ng Red Star Factory. O kaya mga trabahong mataas ang precision na nakakaabala. Dapat unahin ang pag-outsource sa aking studio. Ang presyo ay ayon sa presyo ng merkado. Ni 1 sentimo ay hindi pwedeng bawasan. Pangalawa, gusto ko si Wang Jiangwo mismo ang pumunta sa aking pagawaan. Sa harap ng lahat ng mga manggagawa ko, yumuko at humingi ng tawad sa akin. Pangatlo, ang makina sa bodega ng inyong pabrika. Matagal nang sirang imported na produkto. Gagawin kong kama ang mikron na koordinado. Ibenta mo sa akin sa presyong bakal na lang. Bakit mo kailangan yan? Ang gulong sa pangunahing sistema ng transmisyon ng makina. Ang mga tubo ng langis ay basag na. Hindi na kayang ayusin. Iyan ang bagay na ako ang bahala. 3 kondisyong ito ang sinang-ayunan ni Director Zhou. Ang tungkol kay Wang Jiangwo ay hanggang dito na lang. Kung hindi ka papayag, wala na tayong dapat pag-usapan. Sandali, pumapayag ako. Pasensya na, Ginoong Lin. Pasensya na, Lin Feng. Ginamit mo ang taktika ng pag-alis ng pundasyon. Mas matindi pa ito kaysa sa bugbugin siya. Kuya Feng, mas malala pa ito kaysa sa nasira noong una. Bakit mo siya ibinalik? Coordinate plating machine. Ina ng mga makina. Ginagamit para gumawa ng iba pang mataas na presisyong makinarya. Inahin. Narinig ko na mas kakaiba pa. Ang tornilyo ay gawa sa espesyal na haluang metal na tanso. Ang formula ay mahigpit na lihim nila. Sinubukan ng aming pabrika na gayahin. Gamitin ang pinakamagandang pang-absorb ng tanso. Pagbukas ng makina, naging tambak na tanso na lang. Tapos na. Ngayon, talagang tapos na. Ang bagay na ito, huwag nang banggitin ang paggawa nito. Hindi ko maalam kung paano niya ito nagawa.
Hindi ko talaga maintindihan. Makintab na kakinisan ng ibabaw. Napakataas na tigas. Napakagandang tibay sa loob. Panlabas na tipikal na ibabaw ng jade craftsmanship. Ngunit hindi ito karaniwang proseso ng paggawa ng jade. Ito ang unang beses. Pakiramdam ko ang lahat ng naipon ko nitong mahigit 10 taon. Hindi sapat. Si Kuya Feng ay abala. Ay naku, ano ba tong bagay na to? Saan mo nahukay ang antigong ito, huwag galawin. Napakahalaga nito. Napakahalaga. Hindi ba ito yung bakal na sinira ni ate? Sinasabi ko, Lin Feng. Kakabukas mo pa lang ng pwesto mo. Bakit na naman nagbebenta ng basura? Makinig ka sa akin. Dalhin sa pabrika ng basura, makakakuha pa ng pera pambili ng 2 bote ng beer. Kuya Feng, hindi sa sinasabi ko ito sa'yo. Ikaw ngayon ay isa ng maliit na negosyante. Dapat ilaan ang oras sa maayos na negosyo. Narinig ko na ang Huamei Furniture Factory sa kanluran ng lungsod. Kakapasok lang ng bagong batch ng kagamitan mula sa ibang bansa. Ang kanilang tagapamahala ay nag-aalala dahil wala silang mahanap na mag-ayos. Kung makakonekta ka sa linya na to, hindi. Mataas ang dalas pero kulang sa lalim ng init. Ang puso ng detective ay magiging marupok kapag masyadong matagal sa init. Paano ba ginagawa ng mga dayuhan yon? Tingnan mo, dumating na naman ang isang mesa ng trabaho, ganyan talaga siya. Gabi ng taro. Ito ay sandalwood emerald fire. Hindi sila gumagamit ng apoy para direktang sunugin. Hindi rin gamit ang kuryente. Ginagamit nila ang isang espesyal na uri. Singsing na kayang magpainit hanggang sa kritikal na temperatura. Ibaon ang mga piyesa. Mabilis at epektibong pag-init sa ibabaw sa maikling panahon. Parang nagluluto ng kastanyas, anong sabi mo, Kuya Feng? Magprito ng kastanyas, tama. Ito ay parang nagpiprito ng kastanyas. Pero wala tayong espesyal na buhangin tulad ng sa mga dayuhan. Kaya kailangan nating gumawa ng sarili natin. Kailangan nating gumawa ng sarili nating high temperature na pugon para sa mga pating. Hindi lang natin ito ayusin. Gusto rin nating ipakita sa mga dayuhan na yon ang mga bagay na kaya nilang laruin. Kaya rin nating makipagsabayan. Isang tagapag-ayos ng makina. Bakit parang nagtitinda lang ng inihaw na pera sa tabi ng kalsada? Ginagawa na rin ang parehong bagay. Ang bilis naman ng pagbabago ng mundo. Lin Feng, magsabi ka sa akin ang totoo. Ito ba'y dahil sa ginawa ni Wang Jiangmo noong nakaraan? Natakot ka ng sobra. Mataas na kadalisayan ng quartz na buhangin 50 kilo. Industrial at diamante na buhangin 20 kilo. Special na Nidge electric fuse disc. May buhangin ka na, may phosphorus ka pa. Gusto mo bang ayusin ang makina? O gusto mo bang magbukas ng ihawan sa loob ng workshop? Ang tawag dyan ni Boss Kian ay kontrolin ang atmosfera. Granular sulfurization heating furnace. Wala akong pakialam kung anong tawag mo sa pugon na yan. Sabihin mo lang sa akin kung magagawa ito o hindi. Kung magawa ito, kaya kong talunin ang dayuhan. Ang asong iyon sa bahay ay magagawa ito. Magawa ito, magagalaw na si Mikru. Ang mga trabahong nangangailangan ng Yawimi level na katumpakan sa pagproseso. Dati kailangan pang ipadala sa kabisera o sa Deep City. Ngayon lahat ay kailangang ipadala sa akin. Alam mo ba kung magkano ang maaring kitain sa isang tansong barya? Kailangan mo ng anuman, sabihin mo lang. Ako na ang bahala sa pera. Kuya Feng. Ganito na lang. Ngayon na. Kuya Feng, ano bang laman ng timba mo? Sobrang tapang naman. Lihim ng negosyo. Langis ng makina at dagta ng pine. Dagdagan pa ng kaunting tangkay ng mais na nabili sa tindahan ng tradisyonal na gamot. Ang aking natatanging likido ng apoy. Tapos na ba o hindi pa? Ang pinakamahalagang hakbang. Tingnan natin kung malutong siya. Panaginip. Ito ang maliit na paggawaan na sinabi ko sa inyo. Medyo simple ang mga kondisyon. Pero ang teknolohiya ay tiyak na maaasahan. Walang anumang pangkaligtasang hakbang. Pagtatayo ng mataas na temperatura na kagamitan ng walang pahintulot. Para kayong naglalaro ng apoy. Paano kung sumabog ito? Bukod sa aksidente, sino ang mananagot? Magulo at marumi ang kalagayan ng paggawaan. Kulang sa standard na proseso ng operasyon. Hindi nakasuot ng itinakdang gamit pang proteksyon ang mga operator. May malaking panganib sa kaligtasan. Ikaw si Lin Feng. Mas malala pa kaysa sa personal na alitan ni Wang Jiangmu. Mas masalimuot na bagay. Dumating kami dahil nakatanggap kami ng ulat. Sinasabing may nag-ayos dito ng illegal na imported na mga precision equipment. At may malubhang issue sa kaligtasan ng produksyon. Ngayon, mukhang ganito. Ang sitwasyon ay mas malala kaysa sa nakasaad sa ulat. Mang Ju, pakinggan niyo muna ang paliwanag ko.
Ito ba ang tinatawag na inobasyong teknolohikal? Malulutas ba nito ang teknikal na suliraning hindi kayang solusyonan ng ating probinsya? Sabihin mo sa akin, gamit ang ganitong simpleng pugon, kaya nating talunin ang pangunahing teknolohiya ng mga dayuhan. Walang vacuum na kapaligiran, walang proteksyon ng atmosfera, walang eksaktong kontrol sa programa hanggang sa segundo. Paano mo masisiguro na hindi ma-oxidize ang material? Paano masisiguro ang pantay na pag-init? Paano maisasagawa ang kontroladong temperatura sa bawat bahagi? Hindi ito tinatawag na heat treatment. Ang tawag dyan ay tsambang pusa na nakahuli ng patay na daga. Sa harap ng mga profesional na ito, para lang kaming mga batang naglalaro ng putik. Tama lahat ng sinabi mo, Wu Zonggong. Sa teorya, wala talagang silbi ang lutuan ko. Pero nagawa na ang bagay na ito. Bakit hindi mo subukan mismo? Baka ang loob nito ay ganap ng nakatalyze. Isang hawak lang, basag na. Ang ganitong bagay ay hindi maaaring gamitin sa mga maselang transmisyon. Kaya binilog ko ito. Hindi ito nabali, matigas sa labas ngunit malambot sa loob. Ang dalawang magkasalungat na katangiang ito. Hindi ka panipaniwala sa isang bakal na galing sa bakal na baras na lumabas mula sa lutuan ng lupa. Naabot ang pagkakaisa. Ito. Binago nito ang lahat ng kaalamang natutunan ko mula sa mga aklat aralin. Ang sample ay hindi lubos na kumakatawan sa tapos na produkto. Ito ba ang huli mong gagawin? Gaano ka katiyak? 10% sigurado. Hindi na tayo alis. Manonood na lang kami dito. Gusto kong makita. Paano mo ginagamit ang lutuan na ito? Magpakita ka sa amin ng isang magic trick. Ito ang huling pista ng kabataan. Naging biglang tagumpay. Natalo at hindi na muling makakabangon. Espesyal na si Peng Jun gang 3 araw at 3 gabi. Sa makinang inangkat na yon, unti-unting pinaghirapan. Bawat sukat, bawat anggulo, walang kahit anong pagkakamali. Ito ang alas ko. Eksperto ang kumikilos. Malalaman kung meron o wala. Ang galing sa pag-assemble na ito. Naabot na ang pinakamataas na antas ng kasanayan. Iyon ang perpektong pagsasanib ng tao at makina. Ito ay paglubog sa landas na ito. Ang antas ng pagkakasanay na abutin ng ilang dekada. Ito ang tunog ng mikron. Maghanap ng bagay para subukan. Ginolin. May lakas loob ka bang subukan ito? Pag-aralan namin ang trabahong ito. Ginamit ang pinakamagandang kagamitan at sinubukan ng higit sa 10 beses. Ang rate ng pagkasira ay 70%. Ito ay hindi na isang pagsubok. Ito'y panliligalig. Hindi maaari, hindi ito maaari. Kasamang Lin Feng. Ako'y opisyal na nag-aanyaya sa iyo sa ngalan ng Provincial Mechanical Industry Bureau. Pamunuan ng bagong tatag na departamento sa aming tanggapan. Pangkalahatang tagapayo ng espesyal na teknikal na pangkat. Mengju, hindi ba masyadong biglaan ito? Ang mga bagay tungkol sa proseso ay pag-usapan na lang natin pagbalik. Kasamang Lin Feng, payag ka ba? Mang Meng, may sasabihin lang ako. Si Lao Lin ay may ilang order na hindi pa nagagawa. Ay, hindi ko sinabing itigil niya ang ginagawa niya. Gawin mo lang ang dapat mong gawin. May dumating na proyekto, maglaan ka ng oras para tingnan. Gawin ang kaya mong gawin. Hindi magagawa, huwag nang pilitin. Ang paghihiganti ay ibang usapan. Hinding-hindi kita hahayaang malugi. CJ. Sige, tama na. Ang iyong lutuan ng inihaw na kastanyas ay kailangan pang baguhin. Hindi ko sinasabing hindi pwede. Kung sakaling may mangyaring aksidente sa kaligtasan, hindi kita matutulungan na saluhin ito. Oo, ikaw na ang bahala sa pag-aayos niyan pagbalik mo. Ipaubayan niyo ang set ng kagamitan sa inyong opisina. Ang nakatenggang vacuum heat treatment system. Ipahiram kay Lin Feng ang gamit. Huwag kang manghinayang. Mas mabuti pang gamitin kaysa hayaang mabulok sa bodega. Walang problema, ang galing mo ah. Ang tanggapan ng probinsya ay nag-anyaya sa iyo bilang tagapayo. Noong araw, ano nang tawag dyan? Ang tawag doon ay mahalikang manggagawa. Yung nagtatrabaho sa tabi ng emperador, ewan ko sa'yo. Tulungan mo ako. Ayusin ng maayos ang sistema ng pagpapadulas ng kama na yon. Gamitin mo ang dekalidad na produkto. Huwag mong gamitin ang mga expired na gamit sa bodega mo. Sige, tama na. Yung vacuum heat treatment na gamit. Kung ibinigay talaga sa'yo, nasa'yo pa ba ang lumang hurno mo? Itatago. Bakit? Inihaw na kamote. Ha 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 ha. Kuya Feng, malaking balita ito. Narinig ko na ang direktor ng probinsya ay personal na pumunta sa iyong workshop. Baka may nagawa kang kasalanan. Lida Zui, ang bilis mo sa balita.
Ang pagdating ng direktor, hindi naman siguro para manghuli. Ang tao ay dumating para anyayahan si Kuya Feng bilang espesyal na tagapayo ng probinsya. Magandang balita yan, sabi ko na nga ba. Noong nasa pabrika pa ako, sinabi ko na ito sa iba. Si Lin Feng ay tiyak na magiging matagumpay balang araw. Yung bersyon na sinabi mo parang iba sa narinig namin. Hindi gaanong pareho. Kuya Feng, may sasabihin ako sa'yo. Yung tungkol sa ginawa mo kay Tulun. Sa labas, ang mga balita ay tila napaka-misteryoso. Sinasabi nilang marunong ka ng mahika ng mga demonyo. Gumamit ng simpleng pugon para magluto ng gintong pilula. May nagsabi pa na isa kang walang kwalipikasyong tagagawa sa lihim. Hindi ako ang nagsabi niyan. Sino ang nagsabi? Ito. Narinig ko lang din ito sa iba. Parang sa West City Huimi Furniture Factory. Ang pangalan ng boss ay Sun Gokyang. Si Lin Feng at Li Dazui ay madaldal. Pero sa pagkakataong ito, maaaring hindi lahat ay kasinungalingan. Alam ko si Sun Gokyang ng Huimi. Noong una, nagsimula siya sa negosyo ng mga materyales sa konstruksyon. Kalaunan, nakuha niya ang eksklusibong karapatan sa isang Italianong tatak. Nagbebenta ng imported na kagamitan. Ang taong ito ay tuso. May koneksyon ka sa mga taong may pinsala sa paningin at sa kalidad ng inspeksyon. Ano ang kinalaman niya sa akin? Isipin mo ang mga ginagawa mong trabaho. Mga precision na bahagi ng tulong mold. Noon, kailangang umasa sa mga imported na kagamitan para magawa. O ipadala na lang sa ibang lugar para iproseso. Ngayon pinutol mo na ang daang ito. Yung mga umaasa sa pagbebenta ng imported na kagamitan para kumita ng diferensya. Sa tingin mo ba matutuwa sila? Ngayon, nagising na ang higanteng halimaw. Ngunit ang gulo ay madalas nagsisimula sa higanteng halimaw. Simula sa sandaling magising ito. Bakal na haligi. Simula bukas ng gabi, magdagdag ng isang tao para sa duty. Anong nangyari? Wala. Mag-ingat ka, may dumating na tao sa bahay ngayon. Sino ang taga-opisina ng negosyo? Suriin ang lisensya sa negosyo. Sinabi nilang ang iyong trabaho sa samahan ay hindi nakarehistro. Ilegal na operasyon ito. Pinapapunta ka para ayusin ang mga papeles. Sabi pa nila na kailangan magbayad ng multa na 3,000 piso. Ang pinaghirapan kong kitain nitong mga buwan. Kalahati nito ay kailangang ibigay. Pwede bang maghanap ng tao? Hindi ito tungkol sa sarili kong bagay, Direktor Meng. Huwag nang abalahin ang iba. Ang mga kailangang asikasuhin ay bukas na gagawin. Ang multa ay dapat may legal na batayan. Hindi ito isang karaniwang inspeksyon. May nagtutulak sa likod. Pagpaparehistro ng individual na negosyo. Anong nakasulat sa saklaw ng negosyo? Mekanikal na pagproseso ng mga precision machine. Mayroon ba kayong permanenteng lugar ng negosyo? Nasaan ang patunay ng pagmamay-ari? Umuupa kami at may kontrata sa pag-upa. Ang lugar na ito ay bodega ng Forward Hardware Factory. Ang gamit ng lupa ay pang-industriya. Ang lupaing ito ay ginagamit mo para sa maselang pagproseso. Kabilang ang mga gawain ng mataas na temperatura at init na pagpoproseso. Mayroon bang aprobadong seguridad mula sa Departamento ng Bombero? Walang aprobasyon mula sa bombero. Hindi ko magagawa ang sertipikasyong ito. Kunin mo muna ang sertipikasyon ng inspeksyon sa kaligtasan mula sa mga bombero. Makinig ka muna sa paliwanag bago bumalik. Kuya, hindi namin intensyon na pahirapan ka. Ang iyong workshop ay talagang may panganib. Yung pugon mo ay tatanggalin. Ang probinsya ay agad magpapadala sa akin ng isang set ng opisyal na kagamitan. Kaya hintayin na lang natin dumating ang opisyal na kagamitan bago tayo muling magsuri. Walang problema. Sa araw ng paglabas ng libro, ibibigay ko agad sa'yo. Hindi ko pa naririnig ang pangalang ito noon. Halika, Lin Feng, ipakikilala kita. Ito si Manager Zhao ng kumpanyang Huaqiang. Pumunta rito para makipag-usap tungkol sa pakikipagtulungan. Matagal ko nang naririnig ang tungkol sa inyo, Ginoong Lin. Ang aming boss na si Ginoong Son ay lubos na humahanga sa inyong kakayahan, posisyon at kung anong pakikipagtulungan. Ganito kasi yon. Ang aming kumpanya, Huaqiang, ang pinakamalaking ahente ng mga imported na precision equipment sa probinsya. Kamakailan lang mula sa ibang bansa. Nagpasok ng batch ng pinakabagong modelo. Sentro ng pagproseso ng 5 kontinente. Ang katumpakan nito ay mas mataas ng isang antas kumpara sa inyong makina. Ang ibig sabihin ni Ginoong Son ay nais niyang makipagtulungan sa inyo. Kayo ang magbibigay ng teknolohiya, kami ang magbibigay ng kagamitan. Hati ang kita, 50-50. Ikapitong artikulo ng kontrata. Sa panahon ng pakikipagtulungan ng ikalawang panig, hindi maaaring gumamit ng sariling kagamitan upang tanggapin ang parehong o tumanggap ng mga order. Anong ibig sabihin nito? Karaniwang sugnay ng paghihigpit sa trabaho ba ito? Pinoprotektahan ang interes ng magkabilang panig. Ang nakikita ko, pinoprotektahan nito ang interes nyo. Naiintindihan ko na ang ibig sabihin ni Ginoong Son nyo.
Hindi gustong makipagtulungan sa akin. Gusto niya akong itali. Tapos gagamitin ang kanyang imported na kagamitan. Kunin lahat ng aking mga kliyente. Hindi naman dapat ganyan ang sabihin mo, Ginoong Lin. Tapat talaga si Ginoong Son. Bumalik kayo at sabihin niyo sa inyong boss Son. Hindi ako marunong magsalita ng mga palamuti. Kung talagang gusto niyang makipagtulungan, sabihin mo sa kanya na siya mismo ang makipag-usap. Nagpadala lang ng utusan. At may dala pa siyang ganitong kontrata. Hinahamak ba niya ako o ang sarili niya? Mga bagay sa negosyo ni Ginoong Lin. Ang makasakit ng tao ay hindi magandang ideya. Binibigyan kayo ni Ginoong Son ng respeto. Kaya ako ang pinauna para magmanman. Kung hindi mo ito pahahalagahan, hindi na kita ihahatid. Lin Feng, pinalala mo ba ang sitwasyon? Si Son Guoqiang ay hindi madaling kalaban. Kung siya'y mahirap pakisamahan, ako ba'y madali? Limitasyon sa propesyon. Eksklusibong karapatan sa paggamit ng nakatali na kagamitan ay napupunta sa unang partido. Ang tanging layunin ni Son Guoqiang ay isa lang. Kontrolin mo ako o alisin mo ako, sige. Sige, halika na. Kailangang ipahinto ang order ni Ginoong Lin. Kailangan muling suriin ng itaas ang kwalifikasyon ng mga supplier. Hindi pa ba kayo nakakakuha ng lisensya sa negosyo? Sinabi ng audit na bawal makipagtransaksyon sa mga kumpanyang walang lisensya. May panganib sa pagsunod sa mga regulasyon. Gawin ulit. Ako mismo ay kinikilala ang iyong kasanayan. Pero hindi ako ang may kapangyarihang magdesisyon dito. Ayusin mo muna ang mga dokumento at permit. Pag-usapan natin ulit. Hindi makuha ang lisensya sa negosyo. Hindi pa tapos ang approval ng fire safety. Ang mga order ay naantala. Naantala ang mga order ng kliyente. Tatlong bagay na parang tatlong lubid. Unti-unting sinasakal ang aking leg. Ang galing naman at sabay-sabay nangyari. Nagkaroon ng problema si Lin Feng. Magpapatayo ako ng bagong pabrika sa lupa sa timog ng lungsod. Ngayon ay tinanggihan ang pag-apruba. Sabi ng kagawaran ng kalikasan na may problema sa ulat ng pagsusuri sa kapaligiran at kailangang ulitin ito. Nagtrabaho ako ng ganito katagal. Hindi pa nagkaroon ng problema sa environmental assessment. Sa tabi ng lupa mo, may bodega ba ng kumpanya ni Huaqiang? Ibig mong sabihin si Son Guoqiang. Pati lupa ko, nagawa niyang galawin. Sa tingin mo ba tatlong bagay na sabay-sabay lumitaw ay hindi nagkataon lang? May naglalaro ng chess. Anong gagawin? Huwag munang magmadali. Ngayon, siya ay naghahanda ngunit hindi pa lumalaban. Gusto niya akong pilitin na kusang lumapit sa kanya. Kung yuyuko ako sa oras na ito, habang buhay na akong hindi makakabangon muli. Paano ang tungkol sa deadline? Kumuha muna ng ibang trabaho bilang pansamantalang solusyon. Basta't hindi magugutom, ayos na. Pero alam ko ang tunay na kalagayan ng mga talaan. Hindi ganoon ka-optimistiko. Upa at sahod. Mga materyales, resibo, kuryente. Araw-araw akong tumatakbo. Ang kita sa isang yugto ay hindi tatagal ng matagal. Lin Feng, ako si Wu Jiangxin. Ang vacuum thermal soil system na yon. Pagkatapos ng 2 araw, magpapadala kami ng sasakyan para ihatid dito sa'yo. Naihanda na ba ang lugar? Pwede nang pumasok anumang oras. May isa pa akong sasabihin. Sinabi ni Mengju na itanong ko sa'yo. May isang agarang proyekto sa probinsya na para sa isang linya mula sa Sakura. Pagpapabago ng kasamang kagamitan para sa advanced na linya ng produksyon ng kemikal na hibla. Ang teknikal na plano nila doon, mayroong isang set ng 12 pirasong precision gear. Doon ay nag-quote ng $60 milyong. Kailangan pang maghintay ng kalahating taon para sa delivery. Ang ibig sabihin ni Mengju ay kung kaya mong gumawa ng mga plano. Meron ba? Meron. Bukas dadalhin ko sa'yo, okay? $60 milyong. Halos 500 milyong yuan. Ang perang ito ay sapat na para gawing isang lehitimong pabrika ang maliit na pagawaan. Ang problema kasi, wala pa nga akong lisensya sa negosyo ngayon. Paano makakapirma ng opisyal na kontrata sa probinsya ang isang taong walang legal na pagkakakilanlan? Paano, sa 12 na gear, 8 ang hindi mahirap? Gamitin mo ang imported na makina ko para magawa ito. Pero itong 4 na ito, ang 4 na ito ay spiral bevel gears. Ang kurbada ng ngipin sa ibabaw ay nagbabago. At saka ang kinakailangang katumpakan ay umabot sa antas na liasero. Ang karaniwang teknolohiya ng database ay hindi kaya. Kumusta naman ang iyong mikron? Kaya ng mikron. Pero mababa ang kahusayan. Ang isang gear ay nangangailangan ng hindi bababa sa 3 araw para kiskisin. 4 na piraso ay 12 araw. Kasama ang naunang 8, halos 1 buwan ang kabuuan. Ano ang itinakdang petsa ng pagpapasa nila? 2 buwan. Sapat na, seryoso ka. Kailan ba ako nagsalita ng hindi seryoso? Yung tungkol sa kontrata, pakiusap mo na lang kay Director Meng. Pwede nang pirmahan ang kontrata. Pero kailangan ko munang ayusin ang lisensya bago ang paglagda ng kontrata. Pwede mo ba siyang pakiusapan na tumulong? Makipag-ugnayan muna sa opisina ng negosyo. Babalik ako at sasabihin. Matapos ang muling pagsusuri ng bombero, narito ang mga opinyon. Isang papel lang ito. Pinagod ako ng halos kalahating buwan.
Maglagay ng poster para sa swerte. Huwag nang ilagay. Gamitin ang natipid na pera pambili ng 2 kilo ng karne. Ang boring mo talaga. Nakita namin ang tungkol sa lisensya sa negosyo ni Ginoong Lin. Maaaring maibalik ang order. Ngunit may isang pagbabago. Ang dami ay nabawasan mula 50 piraso hanggang 20 piraso. Ang natitirang 30 piraso ay inilipat sa isa pang supplier. Aling Huachang Precision Technology Service Company. Sige, kailan kailangan ang 20 piraso? Sa katapusan ng susunod na buwan, 30 piraso ang nawala. Si Son Gukyang ay unti-unting kinukuha ang aking merkado. Bukod dito, napakaingat ng pagkakagawa ng hiwa. Hindi niya ako tuluyang pinulbos. Iniwan ang 20 piraso. Hayaan mo akong mabuhay ng hindi nagugutom. Hindi rin sapat para mabusog. Paano mo balak harapin ang sitwasyon ng palihim na pagpapahirap? Unggoy ka talaga, Kuya Feng. Simula bukas, isama si Tiezu. Ilagay ang sistema ng vacuum heat sa kamay. Sabi ni Wu Jiangxi na darating ito sa loob ng 2 araw. Pati na rin ang dayuhang plano ng gear assembly. Tulungan mo akong isalin ang teknikal na anotasyon sa itaas. Hindi mo ba sinabi na naiintindihan mo ang mga simpleng pangalan? Kuya Feng, ang sinabi ko ay Pianzamin. Hindi, ang sinabi ko ay sige na. Susubukan ko. Hindi ko balak makipagtalo kay Son Gukyang. Hindi ko rin balak magsumbong. Ang tanging gagawin ko lang ay isang bagay. Ibigay ang presyo ng 4 na dayuhan. Nagawa ang gear na nagkakahalaga ng 600,000 dolyar. Mas maganda pa kaysa sa gawa ng mga dayuhan. Sa araw na yon, anong Huakyang Company? Anong eksklusibong karapatang mag-ahente? Anong imported na kagamitan? Lahat ng ito'y kalokohan. Tignan mo ang pagkakagawa nito. Mas makinang pa kaysa sa termos na binili ng asawa ko. Ang bagay na to siguro mahal ang halaga, ano? Hayaan mo na, hindi mo rin naman kayang bilhin. Bilisan mo ang trabaho. Huwag kang magpatumpik-tumpik, Tiezu. Ilipat iyon sa sulok at takpan ng lona. Kuya Feng, mukhang may malalim kang damdamin para sa lupang ito. Ang daldal mo naman. Paano kung magkaaberya ang bagong pugon? Ito pa rin ang makakayanan. Tunay na matinding laban. Yung 4 sa likod. Ang ngipin ng gear na ito ay hindi sumusunod sa standard na linya ng pagkakahiwalay, kundi isang komplikadong kurba sa 3-dimensional na espasyo. Kailangang gawin ng mano-mano. Si Sojin Wu ang naghasa ng ganitong uri ng kurba. Hindi ito malulutas ng programa. Ang programa ay makakalkula lamang ang theoretical na landas. Ngunit sa aktwal na proseso ng paggawa, pagkasuot ng kasangkapan, pagbabago ng stress sa material, ang epekto ng temperatura sa katumpakan, ang mga variable na ito ay walang tiyak na paraan upang eksaktong mahulaan. Umaasa sa kamay. Hindi pa nagsisimula. Hindi pa, bakit ka nakaupo dyan? Gusto. Sanay na siya sa ganitong estado ko ng pagninilay. Tuwing bago ko harapin ang lahat, palagi akong ganito. Parang tigre na naghahanda bago umatake. Sa labas, walang kahit anong galaw. Ngunit bawat kalamnan ay naninigas. Ang tunog ang nagsasabi sa akin kung pantay ang lalim ng hiwa. Ang pakiramdam ng kamay ang nagsasabi sa akin ng direksyon ng stress sa loob ng material. Titignan ko lang sandali, hindi pwede ba? Sabi ni Kuya Feng. Sa trabahong ito, bawal ang istorbo. Isang saglit lang ng pagkakamali, ilang libong piso ng materyales ang masasayang. Sigurado ka bang ikaw ang gumawa nito? Hindi ito binili mula sa ibang bansa. Sa tingin mo ba may pera ako para bumili mula sa ibang bansa? Dito sa 2 gear, ang hugis ng ibabaw ng ngipin. Nagawa mo itong 0.8 mikron. Alam mo ba kung ano ang orihinal na pamantayan ng kliyente? Hindi ko alam, 1.2 mikron. Mas mataas ka ng 30% kaysa sa sariling pamantayan ng mga dayuhan. Hindi ko masyadong maintindihan ang tungkol sa mga mikrometro o kung ano paman. Pero mula sa mukha ni Ginoong Wu, nabasa ko ang 2 salitang magaling. Ang bango, babalikan kita at dadagdagan pa. Napakagalang mo naman. Lin Feng. Ang hirap mong kausap. Bakit? Naging punong inhinyero ako ng mahigit 20 taon. Sa buong probinsya ng precision manufacturing, ako ang pangalawa. Walang sinumang nangangahas na agawin ito sa akin. Pero pagkatapos mong lumabas, napagtanto kong nasayang ang 20 taon ko. Sobra na ang sinabi mo. Hindi sa teorya, mas magaling ako kaysa sayo. Pero sa paggawa ng mga bagay, tunay na ginawang isang obra ang isang piraso ng bakal. Ikaw ang pinakamagaling na tao na nakilala ko sa buong buhay ko. Noong araw na yon nang tumapak ka sa lupa. Hindi naman ganoon ang sinabi. Sige na, sige na. Huwag mo nang ibunyag ang kahinaan ko. Yung mga dayuhan na kasama ni Kuya Feng ay maisuot na puting guwantes.
Isa-isa nilang tiningnan ang mga gear. Sa simula, seryoso ang kanilang mga mukha. Tinitingnan nila ng tinitingnan parang may mali na. Hulaan mo kung ano. Nagsimula silang magbulungan at magsalita ng lengguwaheng hindi maintindihan. Sabi ng tagasalin sa akin kung ano ang pangalan ng pinuno. Sinabi ni Ginoong Tanaka ang isang bagay. Anong sinabi niya? Hindi ito maaaring gawa ng mga tagalungsod. Hindi ka ba nagagalit? Kita naman na hinahamak ka nila. Hindi sa pagmamaliit. Hindi sila naniniwala. Kung nasabi niya ito, ibig sabihin maganda ang pagkakagawa ng bagay. Hindi mahalaga kung ano ang sinasabi ng mga dayuhan. Ang mahalaga ay kung sa huli ay bibilhin niya o hindi. Sa tingin mo, bumili ba sila? Binili nila at hindi lang basta binili. Nagdagdag pa sila ng karagdagang order. Pagbalik ni Tanaka, ang matandang iyon, sa kumpanya. Tumawag sila mula sa ibang bansa. Sinabi niyang may 3 linya ng produksyon pa. Kailangang gawin ang mga kaugnay na gear set. Tanong kung pwedeng lahat ay ipasa. Ibigay ito sa pabrika na gumagawa ng mga bagay na ito. Sige, hintayin na lang muna. Nagbigay na siya ng presyo. Isang set na may 12 piraso ay nagkakahalaga ng 4,000 dolyar. 3 grupo ay katumbas ng 120,000 dolyar. Lin Feng. 9 na pagbili. Bumili ng 2 pinakamagandang commercial na bahay sa kabisera ng probinsya. Bumili ng 3 Santana. Para sa isang tao, 6 na buwan ang nakalipas. Nagtatalo pa rin sa asawa dahil sa 5,000 piso matapos maalis sa trabaho. Ang bilang ng mga manggagawa ay mukhang hindi makatotohanan. Kunin ko ang listahan ng materyales, ililista ko ito mamayang gabi. Boss Kian, ngayon hindi na kita palalampasin. Kailangan kong palawakin ang kwarto. Kung gaano kalaki ang gusto mo, ganun kalaki. Hindi bababa sa 300 metro kwadrado. Dapat may sariling temperature-controlled na workshop. Dapat may kontroladong temperatura. Dapat may standard na 3 phase na kuryente. Hindi yung tipong baluktot. Yung kuryente na galing sa baluktot na post ng kuryente. Gusto ko ng dedikadong linya. Ako na ang bahala, pero kulang pa rin tayo ng tao, Tiesu. Ikaw ang magtanong-tanong. Yung dating mga veteranong manggagawa sa ating pabrika na natanggal sa trabaho. Ilan pa ang hindi pa nakakahanap ng trabaho? Ang mga bihasang tao na maaasahan, sabihin mo sa kanila na hanapin ako. Magkano ang maibibigay ni Kuya Feng, sahod na 1,000 kada buwan? Libre na ang pagkain at tirahan para sa magaling magtrabaho. May bonus din sa katapusan ng taon. 1,000 piso. Sa mga manggagawa noong dekada 70, ito na ang mataas na sahod. Sige, bukas pupunta na ako. Nakauwi ka na, bakit ang aga mo ngayon? May gusto sana akong pag-usapan sa'yo. Tio, 3,200 gusto kong palakihin ang lugar. Ang perang ito kasama ang naipon ko. Sapat na para sa unang bayad sa deposito ng lugar. Pero sa mga susunod na buwan, baka kailangan pa ring magtipid ang pamilya. Habang kumakain. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Narinig ko, hindi ba't ngayon ka nakikipag-usap sa akin? Ikaw na ang magdesisyon. Sa loob ng kalahating taon, alin sa mga sinabi mo ang hindi natupad? Pa, pwede ba akong magpalit ng bagong lalagyan ng gamit? Yung takip ko hindi na maisara. Palitan ng totoo. Gusto ko yung Transformers na disenyo. Ang pagbili ng pencil case ay hindi pagbili ng Transformers. Transformer na disenyo ng lalagyan ng mga gamit sa pagsusulat. Maraming kaklase sa klase ang meron na. Sige na, pumapayag na ako. Kailangang palitan ang bombilya. Si Lao Zuba. Ako si Lolo Son. Iyon na ang bagay na yon. Alam ko na nakuha na niya ang lisensya niya, hindi. Huwag kang magmadali. Yung paraan noong nakaraan ay hindi na gumagana. May connection siya sa mga tao sa probinsya. Kailangan palitan ang paraan ng pag-iisip. Tulungan mo akong alamin ang isang bagay. Ang kanyang imported na makina. Noong una ay binili ito mula sa Red Star Factory, tama ba? Noong panahon ng transaksyong iyon, sumunod ba talaga sa tamang proseso ng pag-aayos ng ari-arian? Sige, ikaw na ang bahala. Hindi problema ang gastos. Mang Liu, 2 taon ng bakante ang lugar mong ito. Kapag nanatili itong bakante, pati mga daga lilipat na ng tirahan. 1,800 kulang pa ba yan, boss? Hindi mo alam ang kalakaran. Ang lugar na ito ay may 3 phase na kuryente sa pabrika. Ako na lang ang natitira. 1,800, wala nang dagdag. Kung ayaw mo, bukas pupunta ako sa hilagang bahagi ng lungsod para tumingin ng iba. 2,000, 1,800. 1,900, 1,800. Pirmahan mo.
Dahan-dahan, akala mo ba nag-aani ka ng repolyo? Kuya, nasa 20 kilometro kada oras na ako. Kung babagalan pa, hindi na ikot ang mga gulong. Tumayo ng matatag sa bagong tahanan. Kuya Feng, may dumating na tao. Hindi mukhang kliyente. Pwede po bang itanong kung ito ang Linfeng Secret Mechanical Processing Factory? Sino ang hinahanap? Ang iniulat na nilalaman ay may kinalaman sa isang kagamitan sa inyong pabrika. Ito ay dating ari-arya ng estado ng Red Star Machinery Factory. Ayon sa nagulat, ang proseso ng pag-aayos ng kagamitan ay may paglabag sa mga alituntunin. Pinaghihinala ang mababang presyo ng paglilipat ng ari-arian. Umupo ka doon. Kasamang Linfeng, kukumpirmahin ko muna ang pangunahing impormasyon. Ang makina sa pangalan mo ay isa na bali modelong numerikal na kontroladong ekonomikal na sentro ng sasakyan. Noong Marso 1974, binili mula sa Red Star Mechanical Factory. Ang presyo ng pagbili ay 5,000 yuan roughly. Tama ba? Tama. Ang orihinal na presyo ng pagbili ng kagamitang ito, ayon sa tala ng Red Star Factory noong 1,976 para sa imported na kagamitan, na itala na katumbas ng 68 milyong yuan. 68 milyong halaga ng kagamitan. Ibebenta sa iyo ng 5,000 piso. Ang transaksyong ito, dumaan ba ito sa pulong ng mga kinatawan ng manggagawa ng Red Star Factory? Pagsusuri, dumaan ba sa tamang proseso ng pagsusuri at disposisyon ng ari-arian? Naipasa ba ito sa pag-apruba ng nakatataas na ahensya? Kasamang Fang, may 3 tanong din ako sa iyo. Una, ang makinang ito bago ibenta sa akin. Ilang taon itong nakatambak sa bodega ng Red Star Factory? Nalaman namin na ito ay humigit kumulang 5 taon. 5 taon na at sira na ito. Walang anumang halaga sa pag-aayos ang kagamitan. 5 taon nang nakatambak sa bodega. Tingnan niyo kung sa loob ng 5 taon na ito, mayroon bang kahit isang tao? Mayroon bang kahit isang ahensya na naglabas ng pera para bilhin ito? Pangalawa, ano ang estado ng makinang ito nang ibenta ito sa akin? Nasunog ang pangunahing control chip. Ang numerical control system ay hindi gumagana. Ang mga eksperto sa pabrika at ang tagapayo sa teknolohiya mula sa Soviet, lahat ay itinuring na hindi na maayos. Ang binili ko ay hindi isang precision machine tool. Isang tambak ng sirang piyesa. 5,000 piso ayon sa presyo ng scrap na bakal. Ang ganitong bigat ng scrap na bakal ay 5,000 piso. Mahal ba o mura? Ito ang pangatlo. Noong panahong iyon, siya ang namahala sa transaksyong ito. Si Director Zhu ng Red Star Factory. Ang kontrata ay siya ang pumirma. Ang mga disenyo ay galing sa kanya. Bago kayo dumating, nakipag-ugnayan ba kayo kay Director Zhu? Kasamang Linfeng. Ang mga sinabi mo ay aming imbestigahan at beripikahin. Pero ang pagsumbong ay pagsumbong. Ang investigasyon ay investigasyon. Kami ay sumusunod lamang sa batas habang lumalabag dito. Kailangan ko ng mga sumusunod na materyales una. Ang orihinal na kontrata sa pagbili at patunay ng pagbabayad pangalawa. Mga dokumento kaugnay sa disposisyon ng kagamitan na inisyu ng Red Star Factory. Ikatlo, patunay ng pinagmulan ng lahat ng imported na kagamitan sa iyong pabrika. Anong mga kagamitan ang sakop ng ikatlong artikulo? Kasama ang binili mo mula sa Red Star Factory. Imported leather. Grabe, sinakop lahat. Hindi lang sa imported na makina. Pati ang mikron ay hindi pinalampas. Masiselyo ang makina. Tapos na ang order ng kliyente. Kapag natapos ang order, mawawala na ang reputasyon. Kapag nawala ang reputasyon, magiging hungkag na ang lugar na ito. Talagang napakaingat ng bawat hakbang mo. Ako na ang bahala sa mga materyales. Gaano katagal ang ibibigay niyo sa akin? 1 linggo. Ipadala ang mga materyales sa opisina ng pagsubok ng mga ari-arian ng estado bago ang Miyerkules ng susunod na linggo. Anong ibig sabihin nito, Kuya Feng? Kukunin nila ang mga makina natin. Hindi nila pwedeng kunin. Nasa akin pa ang orihinal na kontrata. Pero ang sinasabi niya tungkol sa kung ano-anong pulong ng mga kinatawan ng manggagawa. Pagsusuri ng ari-arian ng estado. Nagtrabaho ako sa pabrika ng napakaraming taon. Hindi ko pa narinig na kailangan pang magdaos ng pulong para magbenta ng lumang bakal. Ito ang lugar kung saan nila gustong gumawa ng issue. Kuya Feng, tama ba ang sinasabi mo? Huwag nang manghula. Gawin ang kanya-kanyang trabaho. Buhay. Tiezu, kumusta na ang progreso ng 2 gear mo? Natapos na ang trabaho sa labas. Naghahanda para sa masusing pag-ayos. Bilisan mo. Ang maganda't banyagang asawa ay hindi naghihintay. Hindi ba't halatang ikaw ang puntirya nila? Sun Guqiang, ang duwag mo, hinaan mo ang boses mo, hinaan ang boses ko, pues, hindi. Pagkawala ng ari-arian, iyon ay isang tambak ng sirang bakal. Alam mo ba ang ibig sabihin ng scrap? Bulok, inaamag, at tumutulo ng likidong bakal na scrap metal. Ang mga tao bang ito ay bulag o bingi? Hindi sila tanga.
Binili ang kagamitan sa halagang 680,000. 5,000 piso ang benta. Ang diferensya sa gitna ay 100 lumabas. Kahit anong paliwanag mo, ang isang hindi dalubhasa ay agad mapapansin na may problema. Pero iyon ay sirang kagamitan. Ulat ng pagsusuri para sa mga sirang kagamitan. Sa mga talaan ng pabrika, ito ay isang ulat ng pagsusuri. Meron bang hindi ko alam? Nasunod ba ng buo ang proseso ng paghawak noon? Hindi ko rin alam. Ang mga bagay na ito, hindi ko na kayang kontrolin. Noong panahong iyon, isa lang akong manggagawang natanggal sa trabaho. Gumastos ng sariling pera para bumili ng tambak na bakal na walang may gusto. Ngayon, ano ang gagawin? Hanapin si Manager Zhou. May mahalagang bagay na kailangang pag-usapan ni Direktor Zhou sa'yo. Pasok ka, maupo. Huwag na, hindi na kailangan ng tsaa. Ngayon, ang taong nag-asikaso ay dumating sa pabrika ko. Siya sa atin ang tungkol sa imported na makina. Ang transaksyong iyon ni Direktor Zhou noon. Naayos na ba ang mga papeles para sa disposisyon? Umupo ka at sabihin mo. Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Noong panahong iyon, ginawa na ang pagsusuri para sa pagkasira ng makina. Ang konklusyon mula sa teknikal na departamento. Ako ang pumirma. Sa totoo lang, pag-aayos ng mga sirang kagamitan. Kung ang kabuang halaga ay mas mababa sa 1,000,000 piso, pag-apruba ng pulong ng tagapamahala ay sapat na. Hindi na kailangang iulat ang kahit ano. Pero ang orihinal na presyo ng pagbili ng kagamitang iyon, lumampas sa 50 milyon. Ayon sa bagong regulasyon na inilabas noong 74, ang mga ari-arian ng estado na may halagang higit sa 500,000, kahit na isinauli na, ang pag-aasikaso ay kailangang irehistro sa ahensya ng lungsod na namamahala. Naipasa na ba ang ulat? Hindi nakapagparehistro. Noong panahong iyon, magulo ang buong pabrika. Natanggal sa trabaho ang natanggal. Nagkakagulo ang mga nag-aaklas. Isang bakal na nakatambak ng 5 taon. Hindi ko na lang inintindi. Pumasok ang 5,000 yuan sa account. Naglabas ng resibo. Napirmahan na rin ang kontrata. Akala ko tapos na ang lahat. Nasa iyo ang resibo at kontrata. Mayroon pa bang natitirang basehan? Meron, pero wala itong silbi kung ito lang. Lin Feng. Ang problema ngayon ay hindi kung totoo o hindi ang kontrata. Sa proseso, totoo ngang may isang hakbang akong nalaktawan. Gusto nilang maging seryoso. Ito ay isang butas. Alam mo ba kung sino ang nagsumbong? Hindi ko alam. Pero naiisip ko, Direktor Zhou, kailangan ko ng tulong mo. Sinasabi ko na kailangan kita gumawa ng isang nakasulat na paliwanag. Isulat ng tapat ang mga pangyayari noong panahong iyon. Ang dahilan ng pag-abandona ng kagamitan. Proseso ng pagsusuri, batayan ng pagpepresyo, at isulat din kung bakit hindi ito naiulat noon. Bukod pa rito, ang orihinal na ulat ng pagsusuri sa pag-aalis mula sa pabrika. Pwede mo bang ipahiram sa akin para makopya? Isulat mo ng tapat ang paliwanag na ito para sa akin. Hindi kita hahayaang masisi. Noong una, Direktor Zhou, ibinenta mo sa akin ang makinang iyon. Kahit ano pa ang dahilan. Kahit papaano, may nagawa kang tama. Ginawa mong magamit ang isang kagamitang dapat sana'y papunta na sa pugon ng bakal. Muling nabuhay. Ngayon kaya niyang magtrabaho para sa mga proyekto ng probinsya. Ang utang na ito ay maipapaliwanag ng malinaw. CJ, bukas ng umaga, dadaling ko sa iyo ang mga bagay. Direktor Zhou, may isa pa akong bagay. Ano, tulungan mo akong alalahanin. Noong panahong iyon, sa ulat ng pagsusuri ng pag-aalis sa pabrika, sino ang teknikal na responsable na pumirma? Wang Jiangwo. Ang teknikal na responsable na lumagda sa ulat ng pagsusuri ng pagkasira, Wang Jiangwo. Noong una, naibenta ang makinang ito sa presyo ng bakal na basura. Sa malaking bahagi, dahil pinirmahan niya ang dokumentong iyon, hindi na maayos na konklusyon. Ngayon si Sun Jianqiang ang mag-imbestiga sa pagkawala ng mga ari-arian. Paikot-ikot na lang, hindi maiwasan ang ulat na ito. Kinain mo na ba? Kinain ko na. Ikaw naman. Hinihintay kita. Anong oras na gumagawa ka pa rin ito? Hindi ka umuwi, paano ko malalaman kung anong oras ka kakain? Shuyon, may nag-imbestiga sa pinagmulan ng makina natin. Sabi nila, kulang daw ang mga papeles noong ibinenta sa atin. May nag-ulat. Malala ba? Hindi masabi. Pinakamasamang sitwasyon ay malok ang makina. Kung seryoso, edi seryoso. Balik na lang sa kalahating taon ang nakaraan. Hindi ba nalampasan na rin natin ang 6 na buwan noon?
Noong panahong iyon, nagastos ko na ang 5,000 piso. Hindi naman gumuho ang langit. Matulog ka na ng maaga. Abala ba si Wu Zonggong? Kung abala ka, sabihin mo ang kailangan mo at ayusin mo na. Dumating na ang tao. Tingnan ang problema sa mga papeles ng 2 makina ko. Kailan nangyari yon? Kahapon. Binigyan ako ng 1 linggo para isumite ang mga materyales. Sa tingin mo sino ang nasa likod nito? Sa tingin mo, alam ba ni Mengju ang tungkol dito? Hindi ko pa nasasabi sa kanya. Ako na ang bahala makipag-usap sa kanya. Basta handa na ang mga materyales mo dyan. Huwag kang magpanik, sumusunod lang din sila sa proseso. May nagbigay ng ulat na materyales. Kailangan nilang sundin ang proseso. Hindi ako natataranta. Ang kinatatakutan ko ay baka masyadong malaki ang kilos nila at lagyan ng seal ang makina. Maantala ang trabaho ng mga dayuhan. Naiintindihan ko. Pupunta ako doon mamayang hapon. Kung may sasabihin ka, sabihin mo na. Anong ikinakatahimik mo? Yung mga tao kahapon ni Kuya Feng, ano ba talaga ang pinagmulan nila? Gusto ba nilang isara ang lugar natin? Hindi nila kayang isara. E paano kung walang kung sakali? Gawin mo lang ang trabaho at huwag nang mag-isip ng walang kwenta. Kung maantala ng isang araw ang mga produkto ng dayuhan, hindi ang bonus mo ang ikakaltas. Ito ang ating buong pabrika na tatak. Kakagaling ko lang sa Red Star Factory at may narinig akong balita. Narinig ko na may nagulat sa'yo. Noong panahon iyon, ang makinang iyon ay bahagi ng paglustay ng ari-arian. Kuya Feng, malaki ang gulong ng usapang ito. Noong 1 taon, may isang negosyo sa kalapit na bayan. Dahil lang sa pagkuha ng isang lumang truck. Nasentensyahan ang paglustay ng ari-arian. Tapos nahuli siya. Pwede bang huwag kang magdala ng malas? Mabuti lang ang intensyon ko na magpaalala. Kuya Feng, may naisip akong ideya para sa'yo. Isauli mo na lang ang makinang iyon. Basta't may pera ka na ngayon. Bumili ka na lang ng bago, tapos na ang usapan. Alam mo ba kung magkano ang isang bago? 68,000. Pahiram mo ako. Aalis na muna ako. Lin Feng, ito si attorney. Gumula sa Provincial Legal Aid Center. Si Ginoong Linda espesyal na inatasan nina Gumin Yuan at Mengju. Bago ako dumating, binasa ko ang kaugnay ng mga regulasyon. Ang pangunahing core ng kasong ito. Ang proseso ng disposisyon sa Red Star Factory ba ay naayon sa mga alituntunin? Ibig sabihin, ang pangunahing problema ay nasa panig ng nagbebenta. Ikaw bilang mamimili. Basta't maipakita na ang kasunduan ay voluntaryo sa magkabilang panig. Ang presyo ay batay sa aktwal na kalagayan noong panahong iyon. Ibig sabihin, ang kagamitan ay kailangang walang interesadong kumuha. Maliit ang panganib. Pero kung talagang may problema sa proseso ng Red Star Factory, may mga kagamitan na may orihinal na halaga na lampas sa 50,000. Dapat itong iulat sa lungsod para sa pag-apruba. Noong panahong iyon, hindi iniulat. Kailangan nating baguhin ang ating estratehiya. Hindi pwedeng puro depensa lang. Kailangang maging agresibo sa pag-atake. Paano sumugod? Unahin ang pagproseso ng mga papeles. Kailangan ng pakikipagtulungan ng Red Star Factory. Kunin ang pagsusuri ng mga nasira noong taon na yon. Batayan ng pagpepresyo. Naayos na ang lahat ng tala ng pulong. Maghain ng ulat para sa opisina ng mga mapagkukunan. Basta't maipakita na makatuwiran ang naging desisyon noon. Mga depekto sa proseso. Maaaring punan ito sa pamamagitan ng post-facto na pag-file. Ang mga kagamitan na may halaga na, matapos ang pagsusuri, ay mas mababa ng 5% kaysa sa orihinal na halaga. Maaaring itapon ng kumpanya ayon sa sariling pagpapasya. Ipaalam na lang pagkatapos. Magkano ang 5%? Ang 5% ng 680,000 ay 34,000. 5,000 piso ang benta, malayo sa 34,000. Ibig sabihin nito, kahit na ayon sa pinakamahigpit na pamantayan, ang pagtatasa ng kagamitan na ito noong panahong iyon, kung mas mababa sa 34,000 piso, ang Red Star Factory ay may karapatan na magpasya sa sarili nitong disposisyon. Ang problema ay hindi ginawa ang pagtatasa ng natitirang tungkulin noon. Kaya kailangan nating gawin ang isang bagay. Gagawa ng karagdagang pagsusuri. Gawin pagkatapos. Epektibo ba? Epektibo. Basta't sapat ang batayan ng pagsusuri. Ang pangunahing bahagi ng kagamitang ito ay nasira bago ito ideklara bilang sirang gamit. Walang solusyon sa pagkukumpuni sa loob o labas ng bansa. Nakatambak sa bodega ng 5 taon na walang pumapansin. Ang lahat ng mga katotohanan ito kapag pinagsama-sama. Sapat upang suportahan ang konklusyon na ang natitirang halaga ay halos wala na. Ang pagsusuri nito ay maaaring gawin ng aming institusyon sa pananaliksik. Ipapagawa ko ang isang independenteng ulat ng teknikal na pagtatasa. Palitan ng detalyadong paliwanag sa kalagayan ng kagamitan. At pagsasaliksik sa merkado. Lagyan ng selyo ng panlalawigang mekanikal na pananaliksik. Sapat na ang bigat nito. Paano naman ang sa Red Star Factory? Si Director Zhu ay nagsulat ng paliwanag tungkol sa sitwasyon. Pero sapat ba ang sinasabi niya mag-isa? Mas mabuti kung may isa pang teknikal na patunay. Noong panahong iyon, ang teknikal na tagapamahala na lumagda sa pagsusuri ng pag-aabandona
Ano nga ulit ang pangalan niya? Wang Jiangwu. Pupuntahan ko siya. Sigurado ka ba? Ang alitan niyo. Ang alitan ay alitan. Ang negosyo ay negosyo. Kung gusto pa niyang magpatuloy sa industriyang ito, hindi niya ako kukontrahin sa ganitong kritikal na sandali. Ginoo Wang. Matagal na tayong hindi nagkita. Guro Linlin. Ano ang dahilan ng pagpunta mo? May gusto sana akong ipakiusap sa'yo. Ang taong nag-asikaso mismo. Iniimbestigahan ang mga proseso ng pag-dispose sa imported na makina. Ikaw ang pumirma noon sa pagsusuri para sa pag-aalis. Naalala mo ito, hindi ba? Naalala ko. Kailangan kita gumawa ng isang ulat. Karagdagang teknikal na patunay na materyales. Ipaliwanag ang aktwal na kalagayan ng kagamitan noong panahong iyon. Ang paunahing bahagi ay nasira at hindi na maayos. Napakababa ng natitirang halaga. Pirmahan mo na lang. Haring Wang, alam ko kung ano ang iniisip mo. Hindi ko iniisip ang nangyari noong nakaraan. Ako, si Lin Feng, ay pumunta rito para humingi ng tulong sa'yo. Niloloko ka ba? Sasabihin ko na ng direkta. Pirmahan mo ang materyal na iyon. Wala itong kahit anong masamang epekto sa'yo. Ang konklusyon mo noon tungkol sa pag-scrap ay makatotohanan. Ang makina na iyon ay talagang hindi maayos noong panahong iyon. Sa pabrika, walang makakapag-ayos niyan. Tama ang iyong profesional na paghatol. Pero kung hindi mo pipirmahan, ang investigasyon ng opisina ng pambansang ari-arian ay magpapatuloy. Sa huli, malalaman nila. Sa tingin mo, ano kaya ang isipin nila? Isang kagamitan na nagkakahalaga ng 680,000. Kinumpirma ng teknikal na departamento na ito'y sirang-sira na. Tapos ibinenta ng 5,000 piso. Sa tingin mo ba iisipin nila na may kalokohan dito? Ano nang kinalaman ko rito? Ginawa ko lang ang teknikal na pagsusuri. Ginawa ng iba ang teknikal na pagsusuri sa'yo. Ngunit kung may magpapahiwatig, ang iyong teknikal na pagsusuri, ito ba'y paraan para sa murang paglilipat? Pinirmahan mo ang pagkasira, tapos bibilhin ng iba sa mababang halaga. Ang kwento na ito ay napakakinis ng pagkakagawa. Li Fang. Ikaw ay nananakot. Hindi ito tinatawag na banta. Paalala sa mga mahalika. Ngayon may mga tao sa labas na gumagawa ng gulo. Hindi lang ako ang apektado. Pati ikaw nadadamay. Pumunta ako rito hindi para ungkatin ang nakaraan. Para tulungan ka. Pirmahan mo ang dokumentong ito. Sabay nating takpan ang butas na ito. Kung hindi mo pipirmahan, lalong lalaki ang butas na ito. Ibigay mo sa akin ang mga materyales para tingnan. Ganito ang pagkakasulat, walang problema. May isang bagay na matagal ko nang gustong sabihin sa'yo, Ginoong Wang. Ang galing mo talaga sa teknikal na aspeto. Kung hindi dahil sa ginawa mo noon, ang pagsusuri ng pagkasira ay napaka-profesional. Hindi ko maipaliwanag ng maayos sa opisina ng mga mapagkukunan.